Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras na nakakarating sa inyong mga lugar. Ang video po na ito, muli pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, once again, greetings of true love and the truth to all of you. Yan, inihintay ko kasi yung call nung isang kapatid. Wait lang, mapuputol tayo eh. Mamaya na lang. Ay, si Badong na ututin. Ayun. Wala nang blood, no more blood. Para wala nang pinupuntos yung yung blood eh. Yan. At least na-experience ko yung magpa-blonde, magkaroon ng blonde hair. Mali nga yung kulay eh. Kung nasunod lang yung kulay na gusto ko, siguro mas bagay yan. Well, meron kasi akong hinihintay na call from a brother. Sabi niya, tatawagan kita mamaya, maliligo lang ako, sabi niya ganyan. Sakto, meron kaming pupuntahan ng mga kasama ko dito sa bahay. Yan. Okay na po uli yung yung messenger ko mga kapatid. Pwede na po kayong ulit message. Nababasa ko na po at nakaka-reply na po ako. Actually, pwede na rin umakyat sa live. Wala na, tapos na yung restrictions. At yun. Si Bonjing nasa Macau at syempre nagpasarap. Malamig kasi doon ngayon eh. First time niyang pumunta sa loob ng mahabang panahon na lagi silang nagdaraos ng Thanksgiving sa Hong Kong, hindi man lang napupuntahan ng Macau for the first time. Dahil sa akin, syempre mangangalap ng maipupuntos sa akin from Macau na dati kong dinistinuhan. At wala naman silang makukuhang puntos doon. Kasi kung tatanungin lang nila, mas bagay ko nga pala yung black. Kung tatanungin lang nila yung mga kapatid na mga matitino, naku, mahal ako ng mga matitinong mga kapatid. Kaya good luck na lang. At nananakot siya na kakasuhan daw ako as if natatakot naman ako. Ayan. Inihintay namin yung isang kasama namin. Actually, naantok na ako eh. Pero nakapangako kasi ako sa kanila na ititreat ko sila. Tapos pinuntahan ko yung restaurant na kakainan namin. Pwedeng magdala ng kanin, yung pinost ko dati na pwedeng magdala ng kanin na seafood. Hindi daw fully booked daw sila dahil iftar, dahil Ramadan. Sabi ko ganun. Kaya lang hindi na pwede bukas kasi dahil yung isang kasamahan namin ay tapos na yung kanyang day off niya kasi ngayon, kaya gusto ko kasama namin siya. Ayan.
pagka nagkaroon ng pagkakataon, mamaya, pwede ako mag-live. Magpapaakyat ako. Kumusta po kayo, mga kapatid? Ayun, meron pala akong nakausap kanina na kapatid from somewhere in US. Yan. Dami niyang tanong. Sabi niya ganyan. Sabi niya, ano po bang pwede kong itawag sa'yo? Sabi niya ganyan. Badong. Okay na sa akin yung badong. Sabi kong ganyan. Tapos, sabi niya, ayoko po kayong tawagin yung badong. Sabi niya, pwede po bang Kuya JR? Sabi niya ganyan. Alam ko ayaw niyo pong magpatawag na kuya dahil kay Kuya Daniel, sabi niya ganyan. Pero ako po, sabi niya ganyan. With all sincerity, I want to call you kuya because you are a dear brother to all of us. Ayun. Taba ng kalooban na yung mga ganong words from our brethren. Actually, ito dumadalo pa. Alam mo brother, sabi niya ganyan, marami akong tanong at saka marami akong na-observe parang off, not unlike before. Paano ba? Narinig ko na yung boses ng isang kasama namin. So, I have to cut this video for the moment. And if I will be given the chance after our dinner, baka makapag-live po uli ako. But for now, bye-bye po muna. Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar ang video po na ito. Muli pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, once again, a greetings of true love and the truth to all of you. Kasi, baka magtaka kayo, naka-shades ako. Ang ganda ng sunset dito kanina. Sobrang ganda ng sunset. Dapat kanina pa ako nag-live eh. Kaya lang tumawag ako palang tumawag kay Brad Ace. Kasi ilang araw na siyang tumatawag, hindi ko masagot. Kahapon tumatawag siya. Hindi ko naman masagot. Kausap ko si Brad John Chichester. Halos 5 oras kaming limang oras kaming magkausap ni Brad John Chichester. Sobrang pag itong si Brad John Chichester yung kausap ko, grabe. Overwhelming kasi hindi naman dahil sa sikat si Brad John Chichester. Kasi napaka deep nung kapatid si Brad John Chichester. Sabi ko, Brad Joey Gregorio, paki-chat po si Brad Ace. Sabihin nyo, hindi ko siya ma-replyan eh. Kasi mapuputol yung live ko. Pakisabi po sa kanya, dapat magla-live kami. Dapat kasaan nandito siya, kasama siya. Saglit lang. Malamig na dito sa labas. Papasok na ako sa loob. Saglit lang, Brother Ace. Ayun, si Brother Ace. Hello, brother. Hello. Brother Ace. Hello. Yes, dinig. Yan, dinig, loud and clear. Yan, sige lang, salita ka lang. Ang ganda
ganda nung usapan natin kanina. Sayang naman kung hindi maririnig ng mga kapatid. Sige. Ano yung pinag-usapan natin? Marami, ang dami na eh. Yung alak, yung bakit sinabi ni Pedro, Panginoon, kung maari, gagawa ko ng 3 tabernakulo. Isa sa'yo, isa kay Moises, isa kay Elias. At saka yung uod na ako, ano ba yung significance ng uod na Jacob at saka doon sa tabing ng templo. Sige. Siguro tol, okay lang sa'yo. I-reserve natin yan sa Bible stories kasi medyo medyo mahabang paliwanag. Pero ang dapat pag-isipan diyan, isa sa tanong ni Chichester Camo, bakit sinabi ni Kristo, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan, di ba? Oo, kasi doon sa usapan namin ni Brother Chichester, bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo before siya mamatay habang siya'y nakabayubay sa krus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi totoo yun. Hindi naman magsisinungaling si Kristo. Pinabayaan talaga siya. Nasa 22, uno yan ng Kawikaan. Yes. Nakalagay doon, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Bakit malayo sa akin ang iyong saklolo? Something like that. At that point in time sa buhay niya, talagang pinabayaan siya ng Diyos. Kasi nga, merong messianic prophecy na matutupad kay Kristo. Pag binasa mo yung buong 22 ng awit, kung naaalala natin, sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Siya yung fulfillment ng the law and the prophets. Ngayon, it would lead to the question na yung transfiguration on the mount, yung pagbabago ng anyo ng Panginoon, bakit particularly ang kausap niya doon si Moises at saka si Elias? Lang ito. Bakit? I-reserve na natin yung deeper, kumbaga parang pag nag-deep dive na tayo. Kasi Moses signifies the law. Pag binabanggit yung pangalang Moises, nakaugnay na sa kanya yung kautusan. Diba? Kaya meron ka ring mababasa sa Biblia. Alam mo yung kautusan na yan, dyan tayo nagkakamali, yung Torah, pag-usapan din natin yan. Iba-iba kasing mga kautusan yan eh. I think 3 yan eh. Pero pag sinabi mong kautusan, nakatayan kay Moises. At pag sinabi mo namang propeta, nakatay naman yan kay Elias. No? Kaya tol, ito yung 2 saksi mababasa mo sa Apokalipsis. Deeper na rin to, no? Study. Ano ang paliwanag ni Brother Eli tungkol sa 2 saksi? Ano yan, tayo dati sa SPV, pasalamat ng kapatiran, bagong kapatid ako noon. Naalala mo kung sino yung 2 saksi? Si Moises at saka si Elias din. Ay, hindi. Turo ni Bes. Oo, hindi sila. Nakalimutan ko na yung 2 saksi. Ang turo ni Bes dyan, yan lumang tipan at bagong tipan. Yes. Meron siyang binanggit 2 saksi. Hindi lumang tipan at bagong tipan yun. Kasi kung babasahin mo, may mga tandang doon, nakapalibot doon sa 2 saksi. Na yung tubig magiging dugo, etc. Magpapababa ng apoy mula sa langit. Merong tanda na sa 2 saksi na yan. So i-reserve na rin natin sa Bible stories. Pero ang pinapakita lang natin dito, Christ is the fulfillment of messianic prophecy. Yung 22 ng awit, pag binuo mo yun, kaya sabi nila, ipinagsapalaran nila ang aking kasuotan, hinapak nila,
pinako nila ako sa krus, ako'y uod at hindi tao, na inangkin naman ni Felix Manalo. Siya daw yung worm Jacob o yung uod Oo. na hako. Eh, sabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Meron silang napag-aralan, dun pa lang may certain species ng worm na pag namatay siya, nagpo-produce siya ng red dye. DYE, red dye. Hindi natin ma-figure kung anong Tagalog ng dye. Pangkulay, something like that. Na kaya pala, meron din yung fulfillment ng prophecy. Kaya pala may kaugalian dati sa sa Israel. Parang mag-aano ng hibla tapos lalagyan ng red dye. Discuss na rin natin yan sa Bible story. May significance lahat yan, Tol. At lahat yan, kaya nga sabi ang kautusan o ang kasulatan, nauuwi lahat si Kristo. Si Kristo ang sentral niyan. Kaya kung ikaw mangangaral ka, I don't mean you in general, sa isang mangangaral, dapat ang itanyag mo si Kristo. It doesn't matter kung hindi ka na maalala ng tao. Kagaya nila Pablo, sabi nila, di ba? Kahit kami maging gaya na sa itinakwil. Kasi hindi naman sila mahalaga eh. Anytime na naiaangat ang kanilang pagkatao, Tol, they denounce it. Tumatanggi sila. Brother, meron namang nakasulat sa Biblia. Ang sino mang nagtatakwil sa inyo, ako ang tinatakwil. How can you, paano ba yun? Reconcile. Reconcile. Kasi ganito, meron kasing utos sa mga apostol, 'di ba? May layers kasi yan, Tol eh. Habang usapan, anyway, may layers yan na yung pagsusugong ginawa at hindi naman tayo allergic, merong ibang tao lang allergic kasi sa salitang sugo. Yung sugo kasi simply means as iba't ibang paraan. Sa Juan mababasa mo nakalagay din, sinusugo ko kayo. Hindi lang mga apostol lang sinusugo, pati yung mga disciples ni Jesus Christ, sugo din ang tawag diyan. Pero particularly ang pinag-uusapan natin, mangangaral per se, no? Sinugo talaga ni Kristo yan. At yung nagtatakwil sa inyo, ako ang itinatakwil. Ngayon, dapat i-compartmentalize mo, sino ang itinatakwil? Yung pagkatao o yung dala ng tao? Kasi kaya naisugo yun, hindi naman kasi lalapit sa tao yung mga apostol, ipatatanggap yung sarili nila. Meron silang ipakikilala, the message na dala-dala ng mga mangangaral, yun, pag tinanggihan mo yun, yung message na yun, tantamount yun sa pagtanggi mo kay Kristo. Hindi personality ng tao. Not the person itself, yes. Pero dahil vessel sila, tandaan mo, ang mga tagapagbalita ng mabubuting balita, vessel yan, Tol eh. Kaya ginamit yan kay Pablo. Sisid lang hirang sa akin sa mga hentil. Hindi naman sa'yo makakarating ang balita kung hindi dahil sa vessel. Kinasangkapan ng Diyos yan. Kaya pag tinanggihan mo yung vessel itself, tinatanggihan mo na rin yung dala-dala ng vessel. Parang si Kristo, nung tinanggihan siya, binigyan niya pa nga ng awa yung mga Hudyo, Tol eh. Naalala mo yung sabi niya, kung hindi kayo sumasampalataya sa akin, sampalatayanan niyo ang aking mga gawa, sapagkat ang aking mga gawa, pawang mula sa aking Ama. Biruin mo, parang ano na yun, Tol? Nagbigay pa ng leeway si Kristo. Biruin mo, tatanggihan mo siya. Kung di kayo sampalataya sa akin, di yung gawa ko na lang. Napakalaki ng pataang binigay ni Kristo para sa mga Hudyo. Dahil naparito ako sa akin, hindi ako tinanggap ng akin. Makailang ulit ko kayong inibig pisanin sa ilalim ng aking pakpak na gaya ng inahing manok, ay ayaw kayo. Nung sinugo ko ang aking mga propeta, pinatay din ninyo. Diba? All throughout the history, mababasa mo talagang God is after the salvation of His people. Pero matitigas lang talaga ulo ng mga Israelita, ng mga Hudyo, no?
Pero kaya nga sabi sa Abamo, Corazin, sa Abamo, Bethsaida, kung sa Sodoma, sa Gomora sana ginawang makapangyarihang gawa nito, may pag-asa pa sila kaysa sa iyo. Yes. Bakit? Yung kasing, anong lugar nga kasi yun? Nakalimutan ko na. Naging headquarters nila Kristo yun nung kanyang ministry sa lupa. Nakalimutan ko na kung saang lugar. Galilea? Hindi, sa kabila nun. Capernaum, yan, Capernaum. Na pag pumunta ka ngayon doon, meron silang hinukay doon in-excavate. Sabi nila, yun yung tirahan ni the House of Peter. Nandun pa yun, pag bibisitahin mo, ginawa nilang tourist site yun. Tapos sa ibabaw ng bahay ni Peter, nagpagawa sila ng parang church. Hindi ko alam kung anong denomination yung church na yun. Pero nandun pa yun, na-excavate pa nila yun. So, yan nga yung nakapaloob doon. Napaka-puno ng fulfillment ng prophecy ang buhay ni Kristo. Kasi nga, lahat ng yan, it would lead to the person of Jesus Christ and His ministry. Yung gagampanan niyang pagliligtas sa sanglibutan. Yun yung final act ng grace ng Diyos na talagang gusto niyang makasama ang tao na nilikha niya. Kaya nga kasalan ang ending niyan is everlasting union. Sinimulan kung nasimulan mo yung podcast natin kanina, Genesis pa lang binanggit na yung iiwan ng lalaki ang babae. Pero mo wala namang wala namang tatay si Wala Adan. Pero yung word na ginamit, prophetic agad right from the start. Tapos ang Apocalypse, wedding pa rin ang pinag-uusapan. Yes. Na lahat ng yan, tol, meron niyang malaking kaugnayan. Kaya nga naisip ko, biblical stories kasi it's time para maunawaan natin yung mga ganyang bagay. Kasi sino aasahan natin? Tao? Pwede naman ang Diyos eh. Yes. Pero kasi ngayon sa akin, hindi ko minilinos ang tao, no? Yes. Pero sa akin lang is we've waited long enough, no, na ipaliwanag sa atin to ng tao. Sa akin lang mas may malaking halaga sa akin yung magagawa ng Diyos kaysa sa tao. Na Amen. parang 'di ba parang bakit ibig sabihin mahina ba ang Diyos? Na hindi na siya makakapagsugo sa panahong ito. Makakapagsugo. Ako naniniwala ako dun eh. Wala man, sabi niya, isipin nga kami, sabi ni Pablo, kahuli-hulihan sa mga apostol. Wala nang kasunod yun. Pero meron pang mga ebanghelista. Meron pang mga guro na pwedeng mangaral. Ako man, may pinapakinggan ako tol eh. Diba? Sabi ko nga eh. Kasi ngayon, ang parang napapakinggan ko, yung mga nagbabalita ng mga mabubuti, balitang galing sa Diyos. Yun nga yung ebanghelyo. Hindi naman masama ako. I myself is a student of the Bible. Nakikinig ako kay Wes Hap, kay Cliff Kineckley, at saka sa iba sa akin naman, sound naman yung pagtuturo nila based on the Bible kasi mahahalata mo naman yan eh kung nag-i-inject na ng personal interest. Lalo kung ang para ano lang ako. Lalo na kung ang mangangaral mayabang. Ay nako. Dapat wala sa consideration natin. Yun parang hambog na kung may alam sa Biblia siya na lang ang sinugo ng Diyos. Mag-iingat na tayo diyan kaya nga tayo umalis eh. Hindi dahil sa allergic tayo, it's because alam natin na si Kristo, mga propeta at mga apostol, mga guro, ebanghelista, humble lahat sila eh. Mapagpakumbaba. They are full of humility. Kaya pag naka-encounter ka, nangangaral salita ng Diyos, mayabang, ay nako. Kayo na bahala. Go ahead, So, Tol. isa sa mga sign pala ng isang taong kinakasihan. Kung allergic yung tao sa sugo, kinakasihan na lang. Isa pala sa sign is humble siya. Siyempre. Maganda yun. Kasi meron akong nabasa sa Biblia, yung sa ikalawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, dumalangin
magpakumbaba, hanapin ang aking mukha. So, prerequisite talaga yung humility. Yes. Humbleness, humility, meekness, lowliness. Yan. Yes. Pwedeng mawala yan. Kasi ang iniiwasan natin dyan, Tol, yung pagpapalalo o yung pagmamapuri. Kaya nga ang kaligtasan, Tol, hindi kasang-ayon sa gawa mo. Para maiwasan na ang sino man magmapuri sa Diyos. Kasi pag gawa, sasabihin mo, ang magiging panalangin mo, parang panalangin ng Pariseo. Yung sa parable ni Jesus Christ. Ay ako, nag-iiyak po ako, ganito. Lilitanyahan mo ang Diyos. Di ako kamukha ng maniningil na buwis na ito. At saka pag-aralan din natin, Dol, bakit nagka-vilified ng mga maniningil ng buwis nung panahon ni Kristo? Di ba? Parang associated, kamukha nga nakasama ni Kristo yung kumain at uminom, mga makasalanan, at special mention sila maniningil ng buwis. Based sa Jewish history and tradition, walang significance yan bakit vilified ang mga at dyan kakasangkapanin din natin yung Roman history. Sila Josephus, yan. Maraming available yan sa internet. It would give us, kumbaga parang it would give us wisdom kung bakit vilified ang mga tax collector nung time ni Jesus Christ. Actually, Brad Ace, meron akong meron kasing Exeter na worker, mag-asawa yon. Sabi niya, alam mo ba dun sa, nasaan ka na, nawala ka na. Meron kasing mga missionaries na they are immersing their selves sa isang community. Inaaral nila yung kultura, yung whereabouts ng community ng mga tao na pinupuntahan nila, and they are translating the Bible dun sa tongue ng mga tao. Talaga? Yes. Hindi daw sila according to sa mag-asawang worker na Exeter, kapwa Exeter natin. Wala silang hindi sila nag-i-inject ng doctrine nila. Basta ang ginagawa nila, they are immersing themselves doon sa kultura para aralin yung kultura ng mga tao, and they are translating the words of the Bible doon sa common tongue ng mga tao sa community. That is gusto ko si Wes Huff, kasi si Wes Huff hindi lang siya, ako kasi per word lang ako ano bang Greek word dito, anong Hebrew word dito, siya conversational Hebrew and Greek siya, marunong siyang makipag-usap. Sabi ko, saka ano siya, well-known Christian apologist. Talagang magaling siya. He knows, marami na rin siyang accolade. At napansin ko sa kanya, hindi siya mayabang. Kaya I was talking to him, nakikinig ako sa kanya. At natuwa din ako, no? Sabi ko, yung palang ginagamit kong tool, yung Logos Bible app, ginagamit niya rin, promote niya rin. Sabi ko ba, okay. Sabi ko, okay, sige, parang I'm on the right track, parang, di ba, sino naman pipiliin mo? Wes Huff o yung nagpapanggap na sugo ng Diyos pero alak lang hindi maipaliwanag ng tama, sukat ituro mo sa kongregasyon mo na masama ang alak. Ang alak ay kinaroroonan ng kaguluhan. Bagsak agad Diba? Field theology agad Hindi yung alak per se ang kinaroroonan ng kaguluhan, kundi ang paglalasing. Yes. Actually, napanood ko yung nyo kahapon, kaya lang hindi ko natapos. Ang ganda nung noong direction ng inyong topic kahapon. Yung alak per se hindi naman masama. Sabi nga ni Patricia, anything or everything that
is in excessive is a sin. Even eating itself is a sin. Yeah. Yun nga ang punto natin eh. Ang alak hindi masama on its own. Pero pag nagkakalasing ka, masama. Ang pagkain hindi masama on its own. Pero pag naging mayamo ka, kasalanan. Sex Pero- on its own, hindi masama. Pero pagka nangalo niya ka at nakiapid, doon nagiging masama. Diba? Ang ahas on its own, hindi masama. Yang hiyas on its own, hindi masama. Diyos pa nga mismo ang nag-promote niyan. Depende lang yan. O, pera on its own, di masama. Pero pag inibig mo at ginos mo na, doon nagiging masama. Ang kasuotan per se, hindi masama. Pero pagka nagiging yan na ang paggagayak mo na, yan na ang iyong nirorombo o mas mahalaga na sa iyo yan, doon, it's all about the proper use. Ang Yes. tinuturo lang about alak is not prohibition, but regulation. Yes. May tanong dito si si Adrian Deyan. Sabi niya, tanong ko rin yan. Dami sumagot pero hindi pa ako nakukontento. Ano kaya yung tanong niya? Yung dalawang saksi. Okay. Ano po, sa some other time bro, I mean, anyway, pilot episode pa lang naman ng Bible Stories. Some other time pa. Doon sa pilot episode ninyo sa PPP. Shoutout pala sa sa PPP family. Congratulations sa inyong milestones at ang dami niyo ng mga segments and very helpful yung mga segments niyo sa katulad naming mga exiter on our healing process, healing journey. Shoutout natin si DK. Siya ang promotor niyan eh. Oo, Siya- shoutout na si DK at saka si Brother Elios. Yun, sa lahat ng Pause and Ponder family. Yes. At meron ako, speaking of humility or humbleness, ako na ina-admire si Pope John Paul II. Imagine, publicly, umingi siya ng forgiveness doon sa nagawang pagkakamali, kasalanan ng kanyang mga predecessor. Ano yun? Tawag doon? Nabasa ko rin yung article na yun eh. Yung Unprecedented. yes, Asking forgiveness for the sins of our fathers. yes. Ano yun I mean, eh? the act itself, tol, alisin mo yung pagkatao, no? The act itself, the act of humbling down, admitting to fault and error, the act itself, regardless kung sino yan, yun admirable yun eh, kahanga-hanga yun. Kumpara mo naman sa nagpapakilalang sugo ng Diyos, pero hindi marunong umami ng pagkakamali at kasalanan at humingi ng tawad. Yes. Masama At saka- yan pag-uusapan, tol eh. at Sa saka- aba ng tao, di ba? At saka Brad Ace, mahirap kasi yung magpakilala ka as somebody na hindi naman ikaw. Kaya nga ina-admire ko rin si Brad John Chichester eh. Pagka may mga nagtatanong sa kanya sa podcast niya, pagka hindi niya alam yung sagot, with politeness sinasabi niya, hindi ko alam yung sagot. That's good. Ako rin naman. May mga kasi bro, admitting that you don't know the answer, that it means you're human. Yes, Hindi mo naman kailangang magpakunwari na alam mo lahat ng sagot. When you exactly. don't know the answer, simply reply, I don't know the answer, I don't have the answer, but I'll look into it. Titignan ko kung makikita ko, di ba? Kasi yan ang pangit, tol. Pag inuna mo agad ang titulo, Mhm. hindi mo agad sugo ka ng Diyos, katiwala ng mga hiwaga, and then ayaw mo namang magpasubok. Kung ikaw Yes. talaga merong naipagkatiwala sa yung mga hiwaga, parang nangyayari niyan is a claim that would remain a claim. Diba? Alam Yes. naman natin, a claim is just a claim unless proven otherwise. Exactly. And Ayun. claim is never a reality unless proven otherwise. Parang sinabi mo, ito ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Ayaw mo naman patikman. Paano malalaman ng tao yan ang pinakamasarap, di ba? Merong comment dito, Brad Ace, gusto ko lang basahin.
from Brother Brandy. Kinle. Kalokal ko yan. Kalokal ko yan. Ayan. Kalokal mo rin si Okay po. I think so. Ayun. Meron siyang Tama. meron siyang comment to. Nakaka-high moral ang mga topic niyo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. And ito kasi yung ano, kaya nga sabi ko nga sa iyo kanina, Brad Ace, congratulations to Team PPP family for having segments like yung Bible story, like yung kay Sister Tiny Florentino. Ano bang title nung segment niya, at saka yung After hour. Yung after hour, yung paano makapag-recover from our Ano yan? Sariling segment ni Dolores Florentino. I think every Saturday, please watch out. At Yes. Dolores, she has her own time slot. Yes, kasi ano whether we accept it or not, nawala yung ano natin, self-esteem when we entered the congregation na pinanggalingan natin. Nawala. Kasi lagi nating naririnig na pagka ganyan merong negative connotation kaagad. Kasi tol, ganito meron na lang akong few minutes. Kailangan ko na rin magpaalam. Yung utos kasi na denying oneself when we follow Jesus Christ, it doesn't mean kalilimutan mo ang pagkatao mo. Kasi yan ang natutunan natin na parang sa pagpapakababa mo, nakalimutan mo na kung sino ka. Yes. It simply means, nakalagay din sa sitas, do not lean on your own understanding. Dapat ang pananaw mo sa buhay, nangingibabaw kung ano yung karunungan ng Diyos, yung prinsipyo ng Diyos, over dun sa paniniwala na meron ka. Yun nga yung tanong sa ni Chichester na, layuan ninyo ang tao na ang hininga nasa butas ng ilong. Pag binasa mo yung buong kapitulo na yun, nandun din nasagot Kasi ang tao, on its own, kasama na yung sarili mo. Pag nagtiwala ka sa tao at sa sarili mo, what if kung yung hininga na nasa ilong ng taong yun ceases to exist, nawala? Kanino ka na ngayon magtitiwala? Na sa bandang hulihan ng kapitulo na yun, nakalagay kung kanino ka magtitiwala, sa Diyos na nagbibigay ng hininga ng buhay. Kaya pala sa Jeremias, yung sa 17:5. Yes, kaya nakalagay doon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao, ginagawang bisig ang kanyang laman, at ang puso humihiwalay sa Panginoon. Kasi what if kamukha nyo, nakasalig yung pananampalataya ng dating iglesia sa kinikilalang sugo, namatay si kapatid na Perez. Parang ang tingin nila, maghuhukom na, di ba? Yes. Tapos umalili naman si Bes. Namatay din si Bes. Humalili naman yung kasunod. Paano kung mawala din yun? And so on and so forth. Dapat ang pagtiwalaan natin, hindi ang tao. Kahit sarili mo, tol Huwag kang mananalig sa sarili mong kaunawaan. Dahil ikaw, may hinga ka ring sa butas ng ilong. Ang dapat pagtiwalaan nating lahat, ang Diyos. Yun lang yun, tol. So ibig sabihin na, buddy, tinuturuan tayo ng Diyos na maging dependent sa Kanya. Correct. Kasi pagka naging masyado na tayong nagkaroon ng belief sa sarili, yun yung nakakatakot. Yes. Tsaka ito yan, yung titinexto kasi binago, no? Hindi naman kasi ganyan ang paliwanag ni Bes dati. Last minute na rin to. Nung pinaliwanag na nung successor, tol, naalala mo, sabi nga ni Bedramil, ang teksto dyan is, yung tinutukoy daw na tao na ang hininga nasa butas ng ilong, pumunta sa Apokalipsis. No? Yung hayop. That's the case. Tama nga naman si Bedramil. That's the case. Mula panahon pa ni Isaias hanggang sa lumitaw yung hayop na yan, wala palang makakatupad ng utos na yan. Sa future pa pala mangyayari yan. Yes. Diba? Yes, exactly. It just simply means tayong mga tao,
wag ang tiwala nasa tao. Ba't ano ba ang tao? Kasi ang tao, ang hininga niya nasa butas ng ilong. Hmm. Pero yung Diyos na siyang nagbibigay ng hininga sa bawat nilalang, kahit yan ay tao o hayop, yun ang hindi mawawala yun. Hindi matatapos ang pag-iral nun. Doon mo isasalin. Simple lang naman, di ba? Yun lang na simpleng paliwanag doon, wala mahiwaga. Yes. Anyway, nandito na ako, Tol, sa aking destination. Okay, salamat at ingatan ka ng Panginoon dyan sa saan ka man naroon. Ibitaw lang ako pero tuloy ka lang. Yes. Yes. Monitor lang ako. Sige, sige. Yan po mga kapatid. Actually, nabanggit niya ni Brad Ace yung humalili dun sa kinilala natin sugo at minahal natin sa mahabang panahon. Nakakalungkot lang kasi binigo niya hindi lang yung naghabilin sa kanya, kundi binigo niya pati yung mga ipinagbilin sa kanya. Actually, nagbabanta itong si Daniel Rason eh. Biro mo pinagbabantaan yung mga nag-exit na sasampahan daw, didemanda daw ng cyber libel. Baka nakakalimutan niya na minsang panahon siniraan din niya ang GMA7 na pinagtrabauhan niya, na naging bread and butter niya. Siniraan niya at pinaboboykot niya minsang panahon yung Sofitel na wala namang kamalay-malay. Pero mo, hindi lang nilagay sa mga list ng mga stations na available para mapanooran doon sa Sofitel, Philippine Plaza, dyan sa may CCP complex, pinaboboykot niya na. Alam niyo po mga kapatid, napaka-selfish act ng ganong pronouncement ni Daniel Rason. Hindi na niya inisip yung pamilyang mawawalan ng trabaho. Kaya sabi ko nga, edi magdemanda ka, Daniel Rason. Napakatagal ko nang inihintay ang demanda na yan. Magkakaalaman ngayon. Simple lang naman eh. Your Honor, kagalang-galang na hukom, eto po yung ebidensya ko. Dated po yan. At nakalagay po dyan, sa screenshot na yan, kung sino po ang nag-send ng message na yan. Dated, kung kailan. Kailan po ba ako nagsimulang kagalang-galang na hukom mag-expose? After that message, character assassinating me. Biruin niyo po, Your Honor, wala akong kalaban-laban na may paliwanag yung aking side sa kapatiran. Behind my back, sinisiraan na po ako ni Daniel Rason. So, ano pong ginawa ko? Nag-expose po ako. Sino po ngayon ang may kasalanan? Kagalang-galang na ako. Kaya, bagsak na bagsak tong gago na Daniel Rason na ito eh. Biro mo, unang-una, napakabobo. Biro mo, nag-aral ka, tapos inahamak-hamak mo yung hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Ikaw pala yung nakapagtapos ng kolehiyo. Ba't napakabobo mo? Daniel Rason. Bakit hindi mo ba inalam muna? Yung kasi mali sa'yo eh. Hindi ka kumukonsulta. Masyadong mataas ang pagkakilala mo sa iyong sarili, Daniel Rason. Kaya tignan mo, sabi nga nung mga kapatid na mga milyonaryong nakikipag-communicate sa akin even before, yung earlier months ng pagsasalita ko sa social media, sabi nila, Brad JR, napakadali lang naman ng problema. Why not, Kuya Daniel Rason, settle it in private between you and him? Mag-reconcile kayo. Pagbati-batiin kayo. Yung mother niya, tsaka yung ikaw. Mami, stop na natin yung yung mga ganyang usapin. Bakit hindi niya sinettle in private? Bakit pinaparinggan ka niya every time na may pagkakatipon? Imbes na ma-bless kami, nagkakaroon kami ng negative atmosphere or vibes every time na we are attending church gatherings. Biruin mo, saan ka nakakita
ng mangangaral na nagpapakilalang sugo ng Diyos na meron siyang invisible enemy na gusto niyang balatan ng buhay? Saan ka nakakita ng mangangaral na nagpapakilalang sugo ng Diyos na meron siyang invisible enemy na gusto niyang bunutan ng ngipin? Saan ka nakakita ng mangangaral na nagpapakilalang sugo ng Diyos na every time na may pagkakatipon, meron siyang invisible enemy na kumukulo yung dugo niya? Tandaan niyo po mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sa hardin ng Getsemania, noong dadakpin siya, sinabihan niya si San Pedro, mali ba yung ginawa ni San Pedro? Mali. Pero bakit niya nagawa? Natagpasin yung tenga ni Malco na sundalong uhuli sa Panginoong Jesucristo out of His love sa Panginoong Jesucristo. Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Pedro, isauli mo yung tabak sa kanyang kinalalagyan sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Etong gagong Danyerason, napakabobo. Biruin mo. Kaya ang daming mga kapatid na nagme-message sa akin, Brad Badong, alam po, sabing meron kasing kapatid na tumawag sa akin nung nakaraan, 2 days ago. I think somewhere in Europe yun, o sabi niya sa akin, Brad Badong, I do not know how to address you. Alam ko ayaw mong magpatawag ng kuya kasi yun yung tawag namin kay Kuya Daniel eh. Pero for me, you are my kuya, sabing ganyan nung kapatid na nakausap ko 2 days ago. Because you are a kuya to us. Sabi niyang ganyan. Well, sabi ko, ikaw yan, sabi kong ganyan. Hindi naman ako nagpatawag ng kuya. Hindi naman, si Daniel Rason kasi, mahilig siyang magpatawag. Kagaya nun, biruin mo. Saan ba meron ba kayong nabasa sa Biblia na yung asawa ni San Pedro pinasalamatan ng mga unang mga kapatid sa panahon nila? Mga kapatid, meron po ba kayong mababasang ganon? Biruin mo ngayon kasama na sa pinasasalamatan yung yung asawa ni Daniel Rason. Nasa na yung salamat sa Diyos nung panahon ni Bes. Kaya somehow mamimiss mo yung matanda Bakit? Nung panahon niya, pagka sasabihin mo pa lang, nag-i-intro ka pa lang na maraming salamat po, Brad. Huwag mo nang ituloy. Huwag niyo na akong pasalamatan ang Diyos. Ito si Daniel Rason, sabik na sabik at saka lasing na lasing. Biro mo, ayaw mo ngang pinagbabawalan mo, sinasabi mo masama yung yung alak. Masama pala yung alak, bakit kayo nagtinda ng alak? At saka bakit kayo umiinom? Daniel Rason naman, parang hindi mo ko kasama sa bahay. Sasabihin mong hindi ka nakatikim ng alak. Naku, sinong pinagsinungalingan mo, Daniel Rason? Sabi ko nga doon sa isang comment section, kung yung Area 52, pinagsisinungalingan nila, what more yung hindi ninyo nakikita, mga kapatid? Hindi nyo naman nakitang uminom siya ako, kasama nila ako sa bahay. Umiinom po sila, mga kapatid. Kaya nga merong ay naku. Mahirap na lang magsalita. Kaya nga, sabi ko, gusto nyo akong idemanda? Go ahead, Daniel Rason. Make my day. Unang-una, hindi naman ako takot. Gusto nyo akong ipapatay? Lahat naman tayo mamamatay. Unahan lang yan, sabi nga ng yung tatay. Alam po namin, nung po kasing lamay, nung mother ni Bes, sa sa labi, sa may apalit. Nagsalita yung tatay ni Daniel Rason. Sabi niya, alam po namin na malungkot po tayo. Malungkot po kayo. Pero ganun po talaga ang buhay, mga kapatid. Una-unahan lang po yan kasi hindi po pwedeng sabay-sabay tayong mamamatay. Mamamahu po tayo. Kaya
malungkot na yung mga kapatid, nagtawanan eh. Well, ganun talaga ang buhay. Unahan lang yan. At sabi mo nga, di ba, Danya Rason, ano ang tawag sa isang taong nasagasaan at namatay? Patay. Ano ang tawag sa isang taong namatay sa saksak? Patay. Pare-pareho lang. So, kahit anong gawin nyo sa akin, pag pinabaril nyo ako, o anumang paraan ng pagpatay na ipapagawa ninyo sa akin, sabi nga ng ating pambansang bayani, morir es descansar, to die is to rest. Hindi naman ako takot sa kamatayan. Kasi kung alam mo na totoo ang pinaglalaban mo, wala kang takot. Kahit anong gawing pagbabanta sa'yo ng mga tao na matatamaan. Kaya tingnan mo, nagbabanta ka, go ahead. Akala mo ba, pipitsugin ngayon si Badong? Yung Badong na minamaliit ninyo, minamaliit ng inyong pamilya. Ngayon, naku, ang daming nakaback up. Mga milyonaryong mga closet at exeter. Brad Badong, pagka dinimanda ka ni Brad Daniel, nandito lang po kami sa likod ninyo. Nakahanda kaming sumuporta. In any way and in any manner na po pwede po namin kayong matulungan. Kaya alam mo ba, Danya Rason, sabi nga nung isang lawyer na closet, saan kanya ipapahuli? Sa mga pulis pang Kalawakan? Tandaan mo, Danya Rason, lahat ng mga move na ginawa ko, pinag-isipan ko yan. Kaya tingnan mo ngayon, hindi ka makaano, checkmate ka eh. Napaka-bobo mo kasi. Akala ko ba educator ka. Pinagmamalaki mo pa naman na educator ka. Educator ka pala. Kung ganyan ang educator ko, kung ganyan ang professor ko, naku, hindi na ako papasok. Magda-drop out na lang ako sa subject ko. Bakit? Wala akong matututunan. Magiging bobo pa ako. Napaka-bobo mo, biruin mo. Para palitawin mo na masama yung alcohol. Any alcohol, masama sa kalusugan ng tao. Hindi mo naman binasa yung buong article. Alam nyo po mga kapatid, misleading yung ginagawa ni Danya Rason. Well, hindi ka na magtataka. Bakit? Mismong Biblia, misleading yung ano niya. Biro mo, sinabi na nga ni San Pablo, datapwat kahimat kami o isang anghel mula sa langit. Bumaba, mangaral ng ibang ebanghelyo. Iba sa aming ipinangaral sa inyo, imatakwil. Saint Paul, in his humility, hindi niya in-exclude yung kanyang sarili. Tapos ikaw, na nagpapakilalang sugo ng Diyos, ayaw mong masubok? Mga kapatid, pagka merong itinatago ang isang tao, talagang takot siya na masubok. Parang ganito, bibili ka ng kamatis, 1 kilong kamatis. Sinabi ng tindera, eto suki, 1 kilo yan. Alam mo yung bigat ng ng 1 kilong kamatis. Sabi, parang hindi 1 kilo ito, suki, parang kulang. Pwede bang timbangin natin? Ay, wag na nating timbangin, suki. Tinimbang ko na yan. Kung wala kang daya, hindi ka matatakot timbangin uli. Bakit takot ka na magpasubok sa mga kapatid? Bakit takot kang magpatanong? Merong nag-message sa akin kapatid. Brad Badong, sabi niyang ganyan. Nagpaalam ako. Nag-send ako ng message sa group chat namin ng lokal. Sinabi ko na mag-exit na ako. Kung ano man po ang reason, sa akin na lang po yun. Sana po irespeto nyo po yung aking desisyon. Sabi nung manggagawa, kung meron kang problema, kapatid, nakahanda namang sumagot ang pangasiwaan. Sabi ko, paano nakahandang sumagot ang pangasiwaan? Ang daming mga kapatid na nagtatanong, pagka nagtanong ka, mamarkahan ka kaagad na may laban sa pangasiwaan. Kaya napaka bobo nitong Danya Rason na ito. Biro mo,
Nakakaya. Biro mo, malalaman ngayon ng PUP, ng Polytechnic University of the Philippines, na naggawad sa'yo ng Doctor of Humanity, na hindi mo pala pinapasahod ng maayos yung iyong mga empleyado, magmula sa KD-RAC, sa Convention Center, at saka sa UNTV. Hindi mo pinapasahod. Tapos, walang mga benefits. Tinuringan ka pa namang Doctor of Humanities, ikaw mismo inhuman, hindi makatao. Kaya, naku, pagka dinimanda mo ko, naku, marami ng mabubunyag lahat ng baho ninyo, Danya Rason. Where in this world have you acquired this huge amount of properties when in fact, hindi ka naman ganun kasikat na mamamahayag? Dinaig mo pa si Mel Chanco. Si Mel Chanco, bata pa ako, Mel Chanco na yan. Hanggang ngayon, Mel Chanco pa rin siya. Pero wala siyang property dyan sa La Vista. Dinaig mo pa siya. Naku naman, Danya Rason. At saka, bakit hindi nakapangalan sa inyo yung property sa La Vista? Bakit kay Engineer Jerry Carroro nakapangalan yung La Vista Mansion? Ano ang nakapaloob doon? Kaya tingnan ninyo, mga kapatid, alam niyo po, nakakalungkot even during the time na buhay pa yung matanda, si Soriano, mga kapatid. Dinadaya na po tayo. Hindi po ba meron sinabi si Soriano na lahat ng property nakapangalan sa kanya at sa iglesia, automatic sa kapatiran yun? Mga kapatid, bumili sila ng mga property, ipinapangalan sa ibang tao. Bumili sila ng mga mansyon sa Brazil, nakapangalan kay Daryl, nakapangalan kay Bilog, nakapangalan kay JR, kung kani-kanino, mga kapatid. Yung La Vista Mansion, nakapangalan kay Engineer Jerry Carroro. Yung pamilya Kapulong, yan, namimili ng mga property, nakapangalan kung kani-kanino. Bakit? Alam nila bukas makalawa, mga kapatid, masisilip na yan ng kapatiran. Kaya tingnan po ninyo, hindi po ba sinabi ni Soriano nung buhay siya, mga kapatid, yung property ng iglesia, hindi po yan mabebenta ng pamilya ko. Nasa na po yung pinagmamalaki? Kaya nga tayo, willingly, wholeheartedly tumutulong tayo. Kaya nga, na-acquire natin yung property, yung resort dyan sa Morong Star, mga kapatid. Ngayon, kanino nakapangalan yung Morong Star Beach Resort, mga kapatid? Ano na yun? Pagmamay-ari na po ni Daniel Rason Jr. At marami pang iba, mga kapatid. Dinaya po tayo. Ngayon, mababalitaan natin. Ito, masakit po ito, mga kapatid. Biruin mo, yung kinilala mong sugo ng Diyos, hindi naman pala naniniwala sa Diyos. Hindi po ba masakit na malaman yung ganung bagay? Kaya nakakalungkot, pero sabi ko nga kay Brad Ace at sa inyo kanina, sinasabi ko na, at saka kay Brad Loss, kachat ko kasi nung nakaraan si Brad Loss kagabi yata. Sabi ko, congratulations Brad Loss sa Post and Ponder family. Your podcast is a big help to the Exiters community in coping doon sa religious trauma na pinagdadaanan natin. Hindi po kasi ito biro, mga kapatid. Actually, merong mga kapatid na nag-take ng medication because of the religious trauma brought about noong pinanggalingan po nating relihiyon, mga kapatid. And Post and Founder family is a big help sa journey po natin sa pag-exit. And not only to the Exiters community, even
to the fanatics and to the closets. Ayun, Brother Ace. Andiyan si Brother Ace. Busy ka ba, Brad Ace? Mukhang busy na si Brad Ace. Naka-off yung mic niya eh. Nasa work na. Nakikinig lang. Nakikinig lang. Ayun. Ayun, nakikinig daw siya. Ano pa bang ano? Mukhang maganda ang ambience dyan. Oo, maganda yung ambience. Actually, kanina sana, ipapakita ko yung sunset. Magla-live ako na habang sunset. Kaya lang, kausap kita eh. Kabastusan naman na kausap kita eh, idodrop ko yung call. Yeah, nakita ko yun, background mo kanina. Nag-sunset nga. Oo, ang ganda. Aha. Para kang nasa nasa Rio de Janeiro. Yung set. Maraming di ba? Maraming nude beach. Yeah. Ayun, Brad Ace, yung bagong segment ng Post and Ponder Family podcast, yung Bible story. Ano yan, maganda at maraming makikinabang kasi 'di ba, pinag-uusapan natin. Tinatanong mo ko several times, meron ka bang balak magtayo ng iglesia? And pare-pareho lang naman ang sagot ko kahit sa ibang mga kapatid na nagtatanong, wala po akong balak kasi unang-una, ngayon pa lang ako bumabawi sa sarili ko, sa pamilya ko. Masakit nga lang at masaklap na wala na akong magulang na pwede akong bumawi. Kaya tsaka hindi wala naman tayong dapat itayo eh. Kasi wala namang nagiba. Biruin mo, sinabi ng Panginoong Jesucristo na salita ng Diyos na siyang kasangkapan upang lumikha ang Diyos. Sabi niya, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades hindi magsisipanaig dito. Sasabihin mo ngayon natalikod ang iglesia sa maraming siglong nagdaan. Parang kakatwa, mga kapatid. Kaya pagka ang tao nagtayo ng sariling iglesia, mga kapatid, red flag. Bakit? Lalo na pagka ang sasabihin pagka itinakwil nyo ako, para nyo nang itinakwil si Kristo. Ay, naku mga kapatid, red flag, big red flag mga kapatid. Kasi unang-una, ang ipinatatanggap ng mga taong kinakasangkapan ng Diyos, hindi yung kanilang sarili, kundi yung mensahe na dala-dala po nila na mabuting balita. Kaya nga, sabi ni San Pablo, datapot kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit bumaba, mangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo, matakwil, mga kapatid. Pagka red flag pagka yung kagaya ni Daniel Rason, ayaw magpasubok, merong pagkakilala sa sarili, itinatanyag ang sarili, hindi yung nagsugo, nakakatakot. Kaya mas magandang nakikinig. Kaya nga, meron pong kapalaran mga kapatid na sinabi ang Biblia na mapalad ang bumabasa, nakikinig, tumutupad. May kapalaran sa pakikinig. Merong kapalaran sa pagbabasa at sa pagtupad mga kapatid. Mahirap nang mag-claim mga kapatid. Basta ako, naniniwala ako na hindi exclusive ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga pinagbawalan niya yung mga apostol Ang buong pagkaalam ng mga apostol, exclusive ang Panginoong Jesucristo sa kanilang grupo. Kaya nga, nagsumbong sila Panginoon, meron kaming nakita na nagpapagaling sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin sapagkat hindi namin siya nakikilala. Sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. So, hindi exclusive, mga kapatid, ang
ipinakilala ang katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Yan nga yun lagi naming pinag-uusapan ni Brad Los. Brad Elios, I miss you so much. Saan ka man naroon, brother, sana ingatan ka ng espiritu o diwa ng Panginoong Jesucristo. Yung tinatawag na Christ consciousness. Ayan, Brad Ace. Busy si Brad Ace. Yun po mga kapatid, mahirap po kasi na Ito lang, sige lang. Go lang ng go. Kikinig ako. Yes. Mahirap kasing mag-claim ng bagay na hindi naman para sa iyo kiniklaim natin. Kagaya ng ibong mandaragit, uod ni Jacob, dukhang pantas na lalaki, etc. Mahirap mag-claim. Kagaya nung isara mo ang aklat, tatakan mo sapagkat maraming magsisipa rito, etc. Kinlaim naman ni Daniel, kapangalan niya. Kapangalan niya lang naman eh. Biruin mo, mahirap kasi yung claiming is one thing, but proving is another thing. Madaling mag-claim eh. Kaya lang, yung patunayan mo, ibang usapan yon. Kagaya nga nang nangyayari ngayon, biro mo, kiniklaim mo, nasugo ka ng Diyos. Pero, walang nakikita ang kapatiran na sign ng pagkasugo sa'yo o kasangkapan ng Diyos sa'yo. Bakit? Biruin mo. Sabi ng Biblia, ang karunungan mula sa Diyos, una-una'y malinis, mapayapa, etc. Yung bang itinuturo mo sa kapatiran ay malinis, mapayapa? Hindi. Wala nga kapayapaan sa itinuturo mo sa kapatiran. Biro mo. Sinasabi mo, tinuturo mo sa kapatiran pag-ibig. Pero ibang diwa ang naitatawid. Bakit? Alam nyo mga kapatid, espiritu po kasi yun eh. Biro mo, tinuturo mo pag-ibig, pero kapuotan yung kaya nag-aalisa ng mga kapatid. Sinong nagsasabi? Ako ba? Hindi. Yung mga kapatid mismo ang nagsasabi. Ibang diwa po yung naitatanim sa amin. Kaya nag-exit po ako dahil hindi po kaya ng budhi ko na kagaya nga nun, ni si Solieta Masikat or si Sis Oyet na taga LA. Sabi niya, nag-exit ako, brother, kasi biro mo paano ko ipapahaka yung kaluluwa ko na sa isang mangangaral na hindi makatao, hindi makatarungan. Hindi ko po matanggap yung ginawa nila sa'yo na pangmamaltrato, pang-aalipin ng mahabang panahon. Biro mo, pinagsilbihan ko kayo tapos ako pa yung masama. Kaya maraming salamat sa Diyos dahil dapat sana sinasabi mo, 'di ba, Daniel Rason? Kung pinakikinggan ka, mas pakikinggan naman ako. Tama. Dapat naman sana talaga ikaw yung pakikinggan, Daniel Rason. Bakit? Unang-una, sabi mo pogi ka. Aside from that, sabi mo, nakapag-aral ka. Yung minamaliit mo, sinabi mo pa nga tsura mo. Ngayon, ano yung itsura mo ngayon, Daniel Rason? Ano ngayon yung itsura mo? Biro mo. Para ka ng kulangot na nilamutak ng 10 unggoy na na lasing. Bakit? Dahil sa stress. Biro mo, wala namang umahabol sa'yo, feeling mo lagi kang hinahabol. Sinong baliw na pupunta sa inyong bahay para gumawa ng karahasan? Sasabihin mo, ayan, pagka po may nangyari sa pamilya ko, alam nyo na po kung sino yung may kasalanan. Yung nagkakalat kung saan kami nakatira. Sira ulo ka ba, Daniel Rason?
Ba't ka natatakot? Akala ko bang sa Diyos ka? Ba't ka natatakot? Ayun, mga kapatid. Magbasa muna nga tayo ng comment. Sabi ni Brother Joey Gregorio from Paris, France. Hello po, bro. Bonzu, sige po, subukan ko. Ayun. Ay, kanina ito. Sabi ni Brother Adrian Dean, paghambog, mga ngaral, iwan agad yan. Correct. Alam niyo po, mga kapatid, mula pagkapanganak pa lang ng Panginoong Jesucristo, gusto niya nang ituro sa sangkatauhan yung humility. Pwede naman siyang ipanganak sa pangkaraniwang tao, sa above poverty, sa middle class, kahit hindi na sa upper class, sa society nila, nung nagkatawang tao siya. Bakit ipinanganak siya sa sabsaban, mga kapatid? Isipin po natin yung setting during that time. Wala pa naman pong proper hygiene. Biro mo ipapanganak yung sanggol sa sabsaban. Gaano po ka-risky yun, mga kapatid? Pero pinakita niya, kahit Diyos siya, na po pwede naman siyang ipanganak, i-deliver sa middle class family. Bakit ipinanganak siya sa sa sabsaban, mga kapatid? Yun nga yung hanggang kamatayan niya. Tinuturuan tayong maging mababa, maging humble. Hindi hambog. Mga kapatid, iba po kasi yung humble sa hambog. Yung tinatawag nilang kagaya ng ginagawa ni Daniel Rason. Kunwari, humble siya. Yung payuko-yuko, patikom-tikom ng kamay. Akala mo ba maloloko mo yung mga kapatid? Kaya nga sabi ni Propeta Samuel, magmong tignan ang taas ng kanyang kataasan, etc., etc., sapagkat ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa status ng tao, sa kanyang kalagayan. Kaya tignan mo, Daniel Rason, halatang-halatang wala kang kapayapaan sa sarili. Wala kang kapayapaan sa puso. Bakit? Kasi masyado kang mapagmataas. Tignan mo ngayon, biruin mo, wala namang ginagawa sa iyo ang GMA7. Wala namang ginagawang masama sa iyo ang Sofitel Philippine Plaza. Ipapaboycott mo. Hindi ka ba nag-iisip? Tarantadong gago na to. Sabi ni Brother Edgar Diaz, hello po mga kapatid. Sabi ni Brandy Akinde, ingatan nawa, samahan kayo palagi ng Diyos, mga totoong kapatid kay Kristo Jesus. Sabi ni Brother Brandy Akinde, di ba? Grabe ang manipulated, para tayong nakakulong sa isang kahon, nandoon lang umiikot ang mundo natin. Yes. Sabi ni Brother Paul Pajupot, lalo na buhok, daming nakakaawang mga kapatid na naloloko, na bawal magpagupit, wala pala sa Biblia. True. Yun lamang po yung mga comments, mga kapatid. I-acknowledge natin yung mga nanonood ngayon. Ito lang po yung nakikita kong pwede kong i-shout out. Si Brother Tom Gabriel Cuando. Tell me when will you be mine? Tell me cuando. Si Brother Adrian, syempre pag nandyan si Brother Adrian Dean, nandyan din si Sis Miraflor, ng mga taga Italia. Yes. Yes. Maputol mo to. Yes. Meron kasi sinabing maganda. Yung buhay mismo ng Panginoong Jesus, nagpapakita na yon mismo ng humility at ng kababaan. Nakalimutan ko sabihin kanina yan sa podcast na tignan mo, pansinin mo ang buhay ng Panginoon, ng mga propeta. Si Elias, dinadalan lang ng tinapay ng ng ibon. Ng ibon, yes. Tapos
yung mga apostol, binagbawalang magdala ng pagkain o supot ng pagkain. Si Kristo, sabi niya, ang sora merong lungga, ang anak ng tao, wala mang kahiligan ng kanyang ulo. Si Pablo, sabi niya, pati mga kasamahan niya, hanggang sa mga oras na ito, nagugutom kami, mga uhaw, mga tinampal, walang tiyak na tirahan. Pero tignan mo, no, yung nakasulat sa Isayas, na ang mga dakila at nagsisiyaman, yung mga bulaang mangangaral. Titignan mo kasi yung kaganapan. Kanina nagaganap yan. Bakit gano'n? Hindi pa ba sapat sa isang mangangaral ng Diyos ang isang tahanang payak? O palagay mo na maganda. O di palagay mo na mansyon. Kung yan ang kaligayahan, may matira ka sa isang magarang malaking tahanan. Pero yung isa, dalawa, tatlo, apat, 10, along with all the other, pag-aari, hindi ba yan direct contrary dun sa sinasabi ni Kristo? Na huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Na diyan sumisira ang tanga at nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Magtipon kayo ng kayamanang ukol sa langit na hindi makukuha sa inyo. Bakit ang nakatuon ang pag-iisip? Sa pagtitipon ng mga earthly wealth. Yes. Oh, it's guava. Oh, Nag-choppy-choppy ka. I don't know. I think it's just small lemon. Yeah, I think it's just a small lemon. I don't know. Pasensya na. Yes. Yeah. So, yun ang punto dun na dapat pag-isipan na bakit pagpapayaman o bakit pag-aamas Brades, ng maputol lang kita saglit. Go ahead. Kasi ibig sabihin tama yung sinabi ni Kapining, si Pining, asawa ni Brad Boy Di Malanta, kay Brad Eli. Brad Eli, maliligtas pa kaya tayo niyan? Kasi yun ang aral sa atin dati. Hindi naman talaga ang ewan ko lang kung planado ba to o si Bes mismo, isinisigaw niya yan, meron tayong file niyan, tol. Sabi niya, patuto tayo niya. Lahat ng mangangaral, pare, ministro, nagpapayaman sa relihiyon, antikristo, sa demonyo, ayon sa Biblia. And then, fast forward to the future, bumagsak siya sa ganong kategorya. So, siguro, dumating na sa point na, bakit yung sinisigaw mo dati, hindi mo na masigaw ngayon kasi guilty as charged. Alam mo ba? Parang imaginein mo to, tol. Imaginein mo lang. Can you imagine John the Baptist? Dumating ang panahon, nagkaasawa siya. At nangalo niya na rin siya. Sa tingin mo, yung inihatol niya kay Herodes, hindi kaya bumalik sa mukha niya yun? Correct. Kasi kaya nasasabi ni Herodes yun, ni Juan Bautista yun. Kasi alam niya mali yun eh. Mula pa man ng pasimula, bawal na yung pangangalo niya. Kaya niya nasisigaw yun. His conscience is clear sa ganong bagay. Hindi ba kaya, Bradis, yung verdict sa pagka nakita mo, yung nangalo niya, ang verdict batuhin hanggang kamatayan. Yes. Diba? Para magkaroon din ng fear yung mga tao. Pagka pala nangalo niya ako, ganito rin ang gagawin sa akin. Babatuhin din ako hanggang mamatay. Yeah. Sabi ni Diyos, ganyan nung ihihiwalay ang kasamaan sa gitna mo. Pati nga yung anak na matigas ang ulo, masuwayin eh. Pinapabato ng yun eh. Ang punto natin natin dito is, yung mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang lingkod ng Diyos. Alin yun? Na ang focus mo, mayamang ka na is parang non-stop na ang pagyaman. Na halimbawa, kamukha niyan. Sa akin lang naman, hindi ko naman sinasabing tama ako. Halimbawa, alam naman natin, mayroong fundraising para sa hospital. Ito talagang gusto mo mabuksan yan agad na o di, beta mo man lang siguro 1, 2 mansyon para matapos mo yan, di ba? Kung wala namang value sa'yo talaga yung kayamanan,
pagbili mo, yung tinatangkilik. Sabi ni Cristo doon sa binatang mayaman. Binatang mayaman. Benta mo lahat ng iyong tinatangkilik at sumunod ka sa akin. Kaya lang namanglaw yung binata. Namanglaw yung binata. Dahil sa'y totoong mayaman. Yun lang yung mga example na binibigay natin. At teka lang, di ba? Are you for following Christ or are you not following Christ? Dalawa lang naman yan eh. Yun. At saka Right. hindi ba enough sa iyo yung yung simpleng sasakyan lang? Bakit luxury cars yung meron kayo at hindi lang isa, dalawa, tatlo ang luxury cars ninyo? Ang Panginoong Jesucristo nga. Ilan ba Kahit- luxury car? Base sa nasaksihan mo. Yes. Ang Panginoong Jesucristo nga, wala siyang kahit nga isang kabayo o isang asno, wala man siyang pag-aari eh. Biruin mo, nung papasok siya sa Israel, sa Jerusalem, nanghiram lang sila ng asno. Natatanda Kasi mo ba prophecy. Brad Ace? Ano rin yun? Prophecy rin yun. Sabi niya, narito, ang hari ay paririto, nakasakay sa asno. Kasi nga yung buhay ni Cristo is a fulfillment of a messianic prophecy. Na unique lang sa pagkatao niya, walang pwedeng umagaw doon. Kamukha naman ng sinasabi ni Pablo na kami katiwala ng mga hiwaga. Hindi mo pwedeng i-claim ng sino man yan sa panahon ngayon. Kasi sila lang yung pinagkalooban yun. Pwede kang maging evangelista. Possible yan. Pwede ka rin maging guro. Pero yung pagiging apostol, ministro ni Cristo, katiwala ng hiwaga, sa kanila lang yun. It is unique to their person. Yun yung mahirap kasi na yung magki-claim-claim, no, Brad Ace? Exactly. Ayun, Brad Ace, malapit nang ma-empty bat yung aking cellphone. Okay, salamat sa Diyos. Salamat ng marami sa inyo, mga kapatid, sa inyong pagsuporta sa battle po na ito. At suportahan po natin yung mga kapatid po natin sa Pause and Ponder Podcast Family. Yung mga segments po, especially kay Brother Elios at kay Brother DK at Sis Patricia Achis, yung pong mga segments po na inaano po nila, iniisip nila ay para po sa recovery ng natin, mga exiters. Meron ka pang sabihin, Brad Ace? Yun lang, looking forward to a more meaningful biblical stories in the future. Marami yan, Tol eh. Oo nga eh. Diba mo, So wala na yung Brad Ace, 'di ba? Meron tayong dati, 'di ba? Sabi ko sa iyo, may mga kapatid na nagme-message sa akin, sana magkaroon tayo ng kahit once a week na talakayan sa Biblia. Wala na 'yon. Ito na yung Bible stories. so yun nga, hindi mo siguro napakinggan yung sinabi ko. Sabi ko kasi, yan eh, parang to cater to mas maraming tao. Kasi pagka naman sinabi natin Bible study, allergic yun. Pagka naman Bible sharing, parang allergic pa rin. So parang Bible stories, basahin lang natin and let the scripture speak for itself. Di ba? Yes. So parang neutral siya. Ganun. Yes. So ito na maganda yun. yan. Ito na yung iniintay natin. Hindi ko kasi hindi ako nakapag-tune in kanina dahil nasa work ako. Nabuksan ko lang, tapos may mga napakinggan. Ang topic nyo nga kanina, di ba, yung alak? Kasalan. Yung kasalan, yun. Yun. Sige, salamat. Salamat Brother Ace, God bless sa inyo po lahat, mga kapatid. Bye-bye. Salamat sa mga Bye-bye. nakatune. Bye-bye.